Sa headquarters ng Carnelian Rage ipinapakita na ito ay napapalibutan ng maraming bakal at may mga tao dito. Nagtataka si Kyumi habang nakatingala sa taas, nagtatanong siya kung anong klaseng construction ito. Manghang-mangha rin ang mga tao habang nakatingala. Sabi ng lalaking kumukuha ng litrato, ito raw ay isang expansion project at pinag-utos daw ito ni Alice. Habang gumagawa ang mga tao sa taas, bigla naman itong nabitawan ang kanyang hawak-hawak na gamit. Sinigawan nito ang lalaking nasa baba ngunit hindi ito narinig dahil nakatuon ito sa kanyang cellphone. Mabuti na lamang ay mabilis si Kyumi at nahila niya agad ang lalaki palayo sa bumagsak na gamit. Nagulat ang lalaki sa nangyari habang ang kanyang cellphone ay nabasag dahil ito ay natamaan. Nagsisigawan ang lalaki sa taas at pinapagalitan ang mga tao sa baba. Nagsorry naman agad ang lalaki na nakahulog ng gamit. Nilapitan ng isang lalaki ang lalaking nakaupo at tinanong kung okay lang ba ito. Tumalikod si Kyumi at naglakad palayo habang sinasabing mag-iingat sila. Dumating si Kyumi sa information desk ng Carnelian Rage at sinabi sa babaeng tinatawag daw siya ni Alice. Sumagot naman ang babae na nasa meeting room daw si Alice at doon daw siya hihintayin ito. Agad namang naglakad at umakyat si Kyumi sa taas. Nang binuksan niya ang pintuan at sinabing nauna na siya, tuwang-tuwa at nakangiting sinurprise ni Alice si Kyumi. Sinabi niya na congrats dahil si Kyumi ang rounds MVP ngayon. Natutulala lang si Kyumi kay Alice habang ang mga papel ay naipan sa ulo ni Kyumi. Binalita ni Alice na ang mga magic stone na dinala ni Kyumi sa kanila ay nabenta nila ng malaki. Dinagdag pa niya na dahil dito ay napaayos nila ang mga sira sa labas ng Carnelian Rage at nagkaroon pa ng chance na palawakin ang headquarters na matagal na nilang gustong gawin. Ngumiti si Kyumi at sinabing mabuti iyon. Kinuha ko ito para sa'yo, gamitin mo ng maigi, dagdag ni Kyumi. Habang nagsasalit si Kyumi sinubuan agad ito ni Alice ng cupcake sa bibig at nagpasalamat. Seryoso namang kinuha ni Ren ang kape at sinabing nakakabilib si Kyumi, lalo na ang nakakatakot nitong talento kahit baguhan pa lang. Sinabi ni Ren kay Alice na gamitin nila ang pera para mapalawak ang kanilang grupo at para mag-invest sa upgrade ng mga kagamitan. Tumango lang si Alice at pumikit na sinabing gagawin nila iyon at maghahanap sila ng mga allies habang nagpapalakas. Ngumiti si Alice na may saya sa mukha at dinagdag na pagkatapos nilang magawa lahat ng iyon ay isusunod na nilang galugarin ang pinakailalim ng misteryosong abyss. Tumingin sa kanila si Kyumi. Naalala niya ang abyss at ang kalulukan. Sinabi niya na kung may pagkakataon lang ulit na makaharap niya ito, maaari niyang malaman at maintindihan kung ano ang totoong nangyari sa kanya noon, at magkakaroon din siya ng chance para makabawi. Habang nakangiting sinabi ni Kyumi, nilapitan kay Kyumi si Alice at tinanong kung ipagpapatuloy ba talaga nila ang pagpasok sa pinakailalim ng abyss. Tumingin si Alice at nakangiting sinabi na oo, gamit ang mga information na nakuha ng lahat, makakapagplano sila para sa susunod na operasyon. Tumingin sa kanila si Kyumi at sinabing kung ito talaga ang kanilang gagawin, mayroon siyang bagay na gusto niyang i-alok sa kanila. Nakuha naman ni Kyumi ang atensyon ni Ren at ito ay napatingin sa kanya. Excited at nakangiting sinabi ni Alice na malaking tulong ito. Pakiusap sabihin mo ito. Nagtaka si Ren dahil hindi si Alice nagpakita ng emosyon sa mga detalyeng sinabi nito, ngunit hindi niya may kakaila na nagpakita ng kakaibang skill ito sa kabila ng pagiging first-timer. Sa isip-isip ni Kyumi, hindi natin alam kung anong mga susunod na mangyayari. Sinabi ni Kyumi sa dalawa na may nakalaban na siyang mechanical dragon dati, napatingin ang dalawa at gulat na gulat sa mga salitang binigkas ni Kyumi. Dagdag ni Kyumi, dati noong siya ay mag-isa lang nagawang niyang patamaan ang mechanical dragon ngunit isang beses lamang iyon. Mangha-mangha at gulat na gulat si Ren dahil hindi siya makapaniwala na ang isang C-rank na katulad niya ay nakatalo halimaw ng mag-isa na may B-rank or mas mataas. Tinuwanan lang ng malakas ni Alice si Kyumi sa mga sinabi nito. Sinabi ni Ren na medyo mahirap nga paniwalaan ang sinabi ni Kyumi pero wala siyang masabi dahil ramdam niya na medyo kasinungalingan ito. Tumingin sa kanya si Alice na may ngiti sa mukha sinabing interesting si Kyumi. Napapikit na lang si Kyumi at sinabi na ayon ang totoo at hindi siya nagsisinungaling. Nilinaw niya na hindi ito katulad ng halimaw na nakalaban nila sa unang palapag ng abyss. Mas malaki pa dito, dagdag niya. Ayon sa status na nakita niya sa display, ito ay tinatawag na S-rank mechanical dragon kalulukan. Nagtaka ang dalawa sa sinabi ni Kyumi na S-rank kalulukan. Hindi alam ni Alice ang kanyang sasabihin pero ang tingin niya kay Kyumi ibang klase.
Umupo si Alice sa lamesa na parang interesadong-interesado sabay tanong kay Kyumi kung ano raw bang klaseng halimaw ito, sumagot naman si Kyumi na ayon sa kanyang nalalaman, at nagpatuloy ang kanilang usapan. Lumipas ang gabi, nagpasalamat naman si Alice dahil sa mahalagang impormasyon na ibinigay ni Kyumi sa kanila. Nakatayo si Alice sa pintuan at sinabing marami na siyang utang na loob kay Kyumi. Sumagot naman si Kyumi na okay lang iyon at huwag niyang isipin ang mga ito. Habang nakasandal si Alice, ngumiti lang ito kay Kyumi at sinabing, hindi niya pa rin talaga ng buong buo si Kyumi kaya sinabi niya na magkwento pa siya sa mga susunod na araw sa kanya. Naglakad si Kyumi palabas ng headquarters habang kumakaway kay Alice. Nagpaalam naman si Alice at pasigaw niyang sinabi na wag nitong kakalimutan ang date nila dahil tuloy pa rin daw ito. Hiyang-hiya naman Kyumi habang patuloy na naglalakad palayo. Habang naglalakad si Kyumi pauwi napansin niya na sobrang gumagabi na ng gusto. Sa kabilang banda naman, mayroon isang babae na nagtitext sa kanyang cellphone at sinabing, papalapit na ang tamang oras. Habang naglalakad si Kyumi nagulat siya dahil may bumati sa kanya ng isang magandang gabi. Isang tao na nakapayumang ang lumitaw at tinanong si Kyumi na kung pauwi na ba ito galing paaralan o kung galing ba sa trabaho. Isang parasol sa ganitong oras. Mayroon kakaiba sa kanyang anino, sabi ni Kyumi. Nagtatakang sinabi ni Kyumi, hindi mo tinatago ang iyong kagustuhang pumatay ngayon, nakakatuwa naman. Sino ka? Tanong ni Kyumi. Habang may aurang kulang pink ang lumalabas sa paanan ng babae, sinabi nitong mayroon palang tao na hindi siya kilala. Nakakatawa naman. Pero hindi na yon mahalaga dahil mamatay ka na dito, saad ni Mimi habang masama ang tingin kay Kyumi. Bigla namang may lumabas na halimaw sa paanan ni Mimi at mabilis na lumapit kay Kyumi. Agad namang tumalon at umiwas si Kyumi. Tiningnan siya ng masama ng halimaw. Napagtanto ni Kyumi na ang kapangyarihang ito ay ang Spirit Summoner. Isa ito sa mga rare na kapangyarihan. Lumingon sa kay Mimi at tinanong kung bakit siya ang tina-target nito. Ngumiti lang Mimi at sinabing, masyadong mabilis ang pagtaas ng rank ni Kyumi at nakakasagabal ito sa kanyang mga plano habang nakaturo kay Kyumi, kuminang ng malakas ang magic stone sa loob ng halimaw. Nagwala ito at sumigaw ng sobrang lakas habang nakatayo lang si Kyumi. Tinitigan niya ng maigi ang halimaw at sinuri. Nagcraft si Kyumi ng espada at agad niyang inatake ang halimaw sa pamamagitan ng paghati nito sa gitna. Pagkatapos patayin ang halimaw, napansin niya si Mimi na nakatayo lang kaya agad niya itong inatake at hinawa, pero nakaiwas si Mimi sa pamamagitan ng pagtalon ng mataas. Habang nakalutang si Mimi sa taas, tumingala si Kyumi at tinanong ni Kyumi kung anong laro ang gusto nitong gawin. Sumigaw si Mimi na, tapusin na natin ta? Sagad namang lumapit ang halimaw at tiningnan lang ito ni Kyumi. Binukal ng halimaw ang kanyang bibig at nagsimula itong mag-ipon ng sobrang lakas na kulay pulang kapangyarihan. Nagulat si Kyumi dahil unti-unti siyang hinihigop nito. Walang magawa si Kyumi habang takang-taka sa mga nangyayari. Sinarado ng halimaw ang kanyang bibig dahil natapos niya ng kainin si Kyumi. Nakangiti si Mimi at sinabing sobrang dali daw talunin ni Kyumi. Makakayanan mong patumbahin ang isla pero hinding-hindi mo maaabot ang bituin, dagdag ni Mimi. Yan ang nararapat sa iyo, tuwang-tuwang sabi ni Mimi. Sa kabilang banda naman, nahuhulog si Kyumi sa isang kulay pulang lugar, napatanong sa kanyang sarili si Kyumi nasaan siya. Ito pala ay ang Horror Diabolos Womb. Isa itong completely isolated space. Sa isip ni Kyumi, ang lugar na ito ay isang sealed space, upang makapasok ay kailangan gumamit ng silang skill. Sinubukang gumamit ni Kyumi ng kanyang mga skill at inatake ang loob nito. Nakatitig si Kyumi sa bato at nagtataka siya dahil wala siyang matamaan. Napaisip tuloy siya kung imposible ba na makatakas sa lugar na ito. Hindi niya pa naranasan ang tumakas sa isang seal kaya napanasabi siya sa kanyang sarili na masama ito, at ano ang kinakailangan niyang gawin. Habang tuluyang nahuhulog si Kyumi, may napansin siyang kumikining sa kanyang bulsa, kaya agad niya itong kinapa. Nang kuhain ito ni Kyumi ng laki ang kanyang mga mata hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Napangiti siya at agad nakaisip ng isang magandang plano habang mahigpit na hinawakan ang kanyang nakuha sa bulsa. Sa kabilang dako naman ay nakatingin sa kanya si Mimi at sinabing ang lugar na ito ay parang katulad ng walang katapusang abyss, isang lugar na walang taas at baba, walang kahit anong pader, sa oras na makapasok, para kang nahuhulog ng walang katapusan. Sa labas naman ng void, nakatayo si Mimi katabi ang halimaw na kumain kay Kyumi. Napakahina talaga ng utak ng matandang iyon, paano siya matatalo sa katulad ng isang pahayag ni Mimi.
Natuwa si Mimi sa kanyang alagang spirit na tinatawag niyang Diablos, hinumas niya ito at sinabing, ngayon si Alice na lang ang natitira habang nakangisi. Nanlaki ang mga mata ni Mimi nang marinig niya ang sinabi ng halimaw. Nang pakinggan niya ang dibdib ng halimaw, napagtanto niya na wala na ito sa loob, takang-taka si Mimi at hindi makapaniwala sa nangyayari, pinakita ang void na wala na si Kyumi sa loob. Galit na galit si Mimi habang mahigpit na nakahawak sa payong at sinasabing bakit nakawala si Kyumi sa lugar na iyon nang hindi nalalaman ni Mimi. Unti-unting sinisira ni Kimi ang payong sa galit dahil hindi dapat maaring makatakas sa loob ng void si Kyumi. Nakatingin lang sa kanya halimaw habang galit na tinatapak-tapakan ang kanyang payong hanggang masira ito. Sa kabilang dako naman pinakita na nag-teleport si Kyumi at nakatayong napunta sa isang kakaibang lugar. Napalinggan siya sa kanyang paligid at sinabing success ang kanyang pagtakas. Binuksan niya ang kanyang palad at nakita rito ang isang susi. Sinabi niya na oras na para gamitin ang susi sa isang special dungeon na kanyang natanggap. Hindi niya lubos na maisip na gagamitin niya ang susing iyon sa ganoong paraan. Nakangiti si Kyumi at nagpapasalamat pa rin siya dahil naalala niya ito. Nalaman at narinig niya dati iyon sa kanyang nakakatandang assassin noong unang pumasok siya sa dungeon. Sa kanyang alaala tinanong siya ng kanyang senior assassin kung alam niya ba ang trick para makataas sa isang seal. Sumagot naman siya na wala siyang kaalam-alam sa ganito. Ang sabi ng senior assassin, ang seal ay kailangan ma-counter gamit ang iyong sariling seal. Kapag napadpad ka sa isang isolated space, makakaalis ka sa loob ng isolated space gamit ang isa pang isolated space na sayo mismo nang galing at ililipat ka nito sa kabilang isolated space. Lumingon lang si Kyumi habang hawak ang kutsilyo at halata sa kanyang ekspresyon na wala siyang pakialam sa sinasabi nito. Nagpatulong lang si Kyumi sa kanyang pag-training habang ang kanyang senior assassin ay sinasabihan siya na magpakita naman ng konting interes dahil ang gantong kaalaman ay makakatulong sa kanya sa kahit anumang oras na kailanganin niya. Bumalik sa kasalukuyan at ngumiti lang si Kyumi habang sinabing tama nga ang kanyang senior. Sa ayaw at sa gusto niyang tanggapin, totoo ngang nakatulong ito at nagpasalamat siya. Si Kyumi ay nakatayo sa isang lugar na tinatawag na Special Dungeon. Ang dungeon na ito ay isang trial-based dungeon na kung saan ipapadala ang isang tao, mayroon pang iba at mas malakas na silang ability kumpara sa pangkaraniwang silang skill lang. Nagpapasalamat si Kyumi dahil kahit ganoon ay nagawa pa rin niyang makatakas sa mahirap na sitwasyon, ngunit hindi siya maaring umalis hanggat hindi pa natatapos ang trial. Lumingon siya sa kanyang likod at lumabas ang isang window system na nagsasaad ng welcome. This is the special dungeon, Alcaz Underground Prison, challenge defeat all monster. Unti-unting lumalapit ang isang halimaw sa pwesto ni Kyumi. Isa itong A-rank monster ang Gecko Zaro, nakatayo si Kyumi sa gitna habang napapaligiran siya ng sobrang daming halimaw. Napasabi na lamang siya na isa na namang problema ang dumating. Napansin ni Kyumi na mayroong gumagapang sa taas niya at bigla siya nitong inatake. Dinuraan siya ng mga kulay pink na likido at buti na lang mabilis si Kyumi kaya agad siyang nakailag sa atake nito. Nakita ni Kyumi na ang sahig na tinamaan ng likido ay umuusok at unti-unting natutunaw ang sahig na pagtanto ni Kyumi na ang halimaw na ito ay delikadong kalabanan ng harapan. Agad namang sumugod ang mga halimaw sa kanya upang atakihin siya. Ginit ni Kyumi ang kanyang kapangyarihan at nag-craft ng isang espada na tinatawag na lightning sword. Inatake niya ang mga halimaw gamit ang espada at agad naman tinamaan ang tatlong halimaw ng sabay-sabay. Nagkipira-piraso ang mga katawan ng halimaw habang ang espada naman ni Kyumi ay nalagyan ng dugo ng halimaw. Nandidiri si Kyumi sa mga dugong tumalsik sa kanyang mga kamay at sa kanyang espada. Sinasabi na sobrang lagkit nito. Bigla namang may umatake sa kanyang espada at kinapitan ito. Wala namang kahirap-hirap ay nakuha ito ng halimaw at dinala palapit sa kanya gamit ang mga galami nito. Tinapon ng halimaw ang espada ni Kyumi palayo sa kanya upang hindi niya magamit. Nakatingin lang si Kyumi dito habang ang halimaw ay unti-unting lumalapit sa kanyang pwesto. Umungot ang halimaw at nilabas ang dila na tila ba takam na takam kay Kyumi. Ngumiti lang si Kyumi habang pinapagpag ang mga likido sa kanyang mga kamay at sinabing na sa gantong level, ang IQ daw nito ay medyo mataas at hindi pangkaraniwan para sa mga halimaw. Habang nakatingin si Kyumi sa halimaw, naglabas ulit siya ng isa pang lightning sword mula sa kanyang craft ability. Nagulat ang halimaw sa kanyang nakita at nanlaki ang mga mata nito. Walang kahirap-hirap na hiniwa ni Kyumi sa gitna ang halimaw at naglakad pa ito sa harap. Nang makita ito ng ibang mga halimaw, agad naman itong sinugod si Kyumi upang patayin. Naghanda lang si Kyumi at itinaas ang kanyang espada.
galit na nakatingin sa kanya ang halimaw. Pinakita nito ang malaki niyang bibig at ang mahahaba nitong galami. Nakaisip ng isang ideya si Kiyomi, hinagis niya ng malakas ang kanyang espada patungo sa pwesto ng mga halimaw at walang kahirap-hirap ay tinamaan niya ang 3 halimaw sa ulo ng isang atake lamang, ngunit patuloy na dumarami ang halimaw kaya't nag-aalala ito. Tumakbo si Kiyomi palayo dahil walang katapusan ang mga halimaw na ito. Habang tumatakbo palayo si Kiyomi, nagpahabol ng mga atake ang mga halimaw. Sa kasamaang palad tinamaan si Kiyomi sa likod ng kanyang braso. Agad namang napasandal si Kiyomi sa gilid dahil ininde niya ang sakit ng atake ng halimaw. Sa panahong ito, pinapalibutan ng sobrang daming halimaw si Kiyomi at tinuwanan lang siya ng mga halimaw dahil kanyang sitwasyon mahirap nang makatakas dito. Ngumisi lang si Kiyomi habang nagtitiis ng sakit. Agad namang siyang naglabas ng isang malaking asul na portal na kung saan nilabas niya ang maraming lightning sword upang umatake. Sa isang iglap, naubos lahat ng halimaw at ang dungeon ay napuno ng malalagkit na dugo ng halimaw. Napaluhod si Kiyomi sa pagod dahil maraming mana ang nagamit nito. Habang nakaluhod siya, may isang halimaw na tumayo at balak na atakihin si Kiyomi. Umungol ito at itinaas ang kanyang mga galami habang sumusugod papalapit kay Kiyomi. Tiningnan lang siya ni Kiyomi. Sumugod din si Kiyomi at sa isang iglap ay hiniwa ni Kiyomi ang ulo ng halimaw na tumalsik sa taas. Nahulog ang ulo ng halimaw at kasabay nito ay bumagsak din si Kiyomi at napaupo dahil sa kapagoran. Hingal na hingal si Kiyomi habang nakaupo at hindi makapaniwala sa mga nangyari. Lumabas naman ulit ang system window na nagsasabing na kumpleto niya na ang mission at ang reward ay naibigay na sa kanya. Nagtaka si Kiyomi dahil wala namang binigay sa kanyang rewards kaya ang nasa isip niya na baka ang rewards ay isang experience points. Lumabas ulit ang system window at sinabi na siya ay nag-level up. Natuwa naman si Kiyomi dahil nag-level siya sa ganung klaseng karanasan. Napansin niya rin na bukod sa pag-level up ay unti-unting pinapagaling nito ang kanyang mga sugat at tinatanggal ang pagod. Malaking tulong ito dagdag niyang sinabi. Lumabas ulit ang system window at sinabi na ang dungeon ay magsasara na. Mataas na kumpiyansa ang bumalot sa buong mukha ni Kiyomi habang sinasabi na ang ginawa niya ay parang isang detour. Pero ang tunay na challenge ay magsisimula pa lamang. Unti-unting naglaho si Kiyomi sa dungeon. Sa kabilang banda naman, bumalik sa isang eskinita kung saan galit na galit pa rin si Mimi. Nagtataka kung paano nakakatas si Kiyomi sa kanyang silang skill. Inis na sinabi ni Mimi na kahit saan pumunta si Kiyomi ay wala itong silbi. Dahil hahanapin at papatayin niya pa rin ito. Natakot ang halimaw sa aura ni Mimi. Nagulat si Mimi nang biglang may asul na ilaw ang lumabas sa kanyang likod. Sinabi niya na kung ito raw ba ay isang teleport gate. Unti-unting lumabas ang mga paw ni Kiyomi patungo sa mundo. Nang lumabas si Kiyomi ay punong-puno pa rin ito ng dugo ng mga halimaw na kinalaban niya. Gulat na gulat si Mimi at takang-taka dahil hindi niya alam kung ano ang ginawa ni Kiyomi para makatakas. Nanlaki ang mata ni Mimi at halata sa kanyang ekspresyon ang pagkatakot. Tinanong nito kung saan siya galing at bakit ganyan ang kanyang itsura. Seryosong nagtatanong si Mimi dahil sobrang nababahuan ito sa amoy ni Kiyomi. Nagsorry lang si Kiyomi at nakngiting sinabi na kakagaling niya lang sa impyerno. Tinanong ulit ni Mimi si Kiyomi na kung gumamit ba raw siya ng teleport skill o isang teleport item. Ngumiti lang si Mimi habang hinihimas ang kanyang halimaw at sinabi na ramdam niya rin na nag-level up si Kiyomi kumpara kanina. Tumalon ang halimaw habang sakay si Mimi sa taas at sinabing ipaparanas niya raw kay Kiyomi ang pagsisisi na hindi pa siya namatay habang pinaglalaroan siya. Masamang tumingin sa kanya si Mimi habang may malaking bilig na portal ang lumabas sa kanyang likod at sinabi na ang pagbalik ni Kiyomi ng buhay sa ganoong sitwasyon ay totoong nakakainis. Ngumiti lang si Kiyomi at inihanda ang sarili habang sinasabi na paulit-ulit lang siyang babalik kahit ilang beses mo pang ulit subukan habang nakaunat ang kanyang palad na naglalabas ng asul na kapangyarihan.